Gusto ng partner kong tomboy na magkaanak na kami, kaya ipapabengbang daw niya ako sa kuya niya. Isang kwento na hango sa aking karanasan. Mahal ko si Dada, ang partner ko. 7 taon na rin kaming nagsasama. At gusto na namin talaga ng anak. Pero alam naman namin na hindi mangyayari yon. Dahil parehas kaming long hair. Kaya minungkahi ko na mag-ampon na lang kami. May kakayanan naman kaming mag-ampon. May maayos kaming negosyo. At maayos na buhay. Pero ayaw pumayag ni Dada. Mahirap daw mag-ampon. Dahil hindi namin alam kung saan ito nagmula. Ang gusto niya, may isa sa amin na kadugo ng bata. Kaya sabi ko, ano ang gagawin natin? Alangan naman na manghila ako ng lalaki. Kung saan-saan at makipag-turkey top, lalo na daw siya, hindi niya carry na magbuntis. Ayaw daw niyang mabuli. Kaya hindi nagtagal ay nakalimutan na ulit namin ang usapan na yon. Hanggang isang araw, bumisita si Sam, ang kuya ni Dada. 2 taon lang ang tanda ni Sam kay Dada. Single pa ito galing Canada. Magbabakasyon lang daw ito ng 2 buwan. Babalik din sa kanyang trabaho, kaya sa amin niya gusto magstay dahil malapit sa lahat. Wala naman naging problema sa amin, lalo na sa akin. Close ko naman si Sam. Unang nanligaw sa akin si Sam noon, pero hindi ko siya type dahil nga lalaki siya. Type ko talaga ay yung mga katulad ko din. Pinagamit namin kay Sam yung isang kwarto sa baba. At habang sa amin siya nakatira ay palagi kaming nagkakasama. Makalipas lang ng ilang araw, habang kami ay nakahiga ng partner ko. Napag-usapan ulit namin yung about sa baby. Sabi niya parang may paraan na raw para magkaanak kami. Nang tinanong ko kung paano, sagot niya, andito daw si Kuya Sam niya. Nagbabakasyon lang at aalis din. Close din naman daw kami. Baka daw pwede namin kausapin. Na baka pwede akong sipingan para lang sa anak. No emotion, no love. No feelings, napaisip ako at sinabi ko na pag-isipan ko dahil mahirap ang gusto niyang mangyari. Mabait si Sam, masipag, gwapo, macho. At ayokong dumating sa point na mahulog ako. Alam ko naman na mahal ko si Dada, pero takot pa rin akong sumubok. Kinabukasan, habang kumakain kami ng tanghalian, nagsalita si Dada. Kuya Sam, may sasabihin sana ako sa'yo. Gusto na namin kasi magkaanak ni Love. Sabay tawa naman ni Sam. Mga kalokohan niyo, wika nito. Saan niyo bubuuin ang bata sa'yo or sa kanya? Sagot ni Dada, syempre kay Love. At dahil iyon sa tulong mo, kuya. Naguluhan si Sam. Anong sinasabi mong sa tulong ko? Anong ibig mong sabihin? Ganito yung kuya. Makinig ka, Kuya Sam. Gusto talaga namin magkaanak dahil alam mo naman na hindi mangyayari yon. Kaya nakikiusap ako sa'yo na sipingan mo si Love para magkaanak kami at kikilalanin mo rin naman na pamangkin mo yon. Sigurado kayo? Ako ang gusto niyong maging solusyon ng problema niyo. Ano sasabihin ng emga tao, mga kalokohan niyo? Sabay sumingit si Love. Sige na Sam, pumayag ka na. Wala naman ibang ibig sabihin nun. Gusto lang kasi namin ng anak. Ayaw naman ng kapatid mo na mag-ampon. Nawala na ng gana sa pagkain si Sam. Lumabas siya ng bahay at doon ay nanigarilyo. Siguro ay nag-iisip din siya kung papayag ba siya sa gusto ng kapatid niya at ng babaeng minahal niya noon. Habang sa kalagitnaan ng gabi, hindi ako makatulog habang si Dada naman ay mahimbing nang natutulog. Lumabas ako at pumunta ako sa kusina. Nagtimpla ako ng gatas para mas mabilis akong makatulog. Nagulat ako nang biglang sumulpot si Sam. Oh, ano Sam, hindi ka rin ba makatulog? Gusto mo pagtimpla kita ng gatas? Hindi nga ako makatulog. Iniisip ko yung gusto niyong mangyari. Sige nga timpla mo ako ng gatas, wika ni Sam. Habang sabay kaming umiinom ng gatas. Masayang nag-uusap, binalikan namin ang nakaraan. Alam mo love, hanggang ngayon, may gusto pa rin ako sa'yo. Pero dahil hipag na kita, ginagalang ko yon. Kaya nga Sam, para sa amin ng kapatid mo, pumayag ka na. Promise? Hindi namin ilalayo sa'yo ang bata. Lumapit si Sam sa akin, hinawi ang buhok ko, at hinalikan ako sa labi, lumaban naman ako ng halik. Kaya naman walang kaalam-alam si Dada. Na ginagawa na namin ang pinag-usapan, gumapang ang mga kamay ni Sam, marin ang pagkahawak nito sa katawan ko. Hinat nang nilaro-laro na ni Sam ang lahat, at nahuli nito ang matinding kiliti ko. Napaunggol na lang ako. Sa pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Ginanahan naman si Sam sa ginagawa niya. Maya-maya pa ay inupo niya ako sa mesa at dito ay minukbang. Pagkatapos ay tuluyan ng pinasok. Ang pintuan na matagal na niyang pinagnanasahan nang matapos kami sa isang round na pagod. Saka namin ininom ang gatas. Habang natutulog ako ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Napapangiti ako, pakiramdam ko ay naging tunay na babae ako. Ito na nga ang kinakatakot ko. Ang mahulog ako kay Sam. Kinabukasan, nakita ko na nag-uusap si Dada at ang kuya niya.
Pinag-usapan pala nila ang about sa gusto namin. At pumayag na si Sam, nakascore na nga kagabi eh. Pero ang gusto ni Dada ay dito sa bahay gagawin. At sa labas lang naman daw siya ng pinto. No touch, no feelings. No more romance. Paano kaya ito? Parang napakahirap naman, pero ginawa pa rin namin dahil nasa labas si Dada. Hindi kami makapokus sa ginagawa namin. Dahil naging tahimik lang kami, hindi namin masabayan ang sarap na nararamdaman namin. Pagkatapos namin, unang lumabas ng kwarto si Sam, at ako ay malungkot na dinatnan ni Dada. Nagtanong pa siya kung successful ba daw, parang tuwang-tuwa pa siya sa ginawa namin ng kuya niya, kaya iniwan ko si Dada. At lumabas ako ng bahay kasi ang totoo, nahuhulog na ako kay Sam, kaya kinabukasan, hindi na muna ako umuwi sa bahay. Umuwi muna ako sa amin. Sa hindi ko inaasahan nagchat sa akin si Sam, gusto daw niya akong makita, kaya naman ay nakipag-meet ako sa kanya para hindi kami mapansin ng iba, ay sa loob kami ng hotel nagstay. Dito, bumawi kami. Ginawa namin ang lahat ng gusto namin. Nag-explore kami, naging maingay, walang nagbabawal, nag-enjoy kami ng sobra. Dahil isang linggo akong hindi umuwi sa bahay, ay isang linggo rin kaming nagjugjugan. Hindi nagtagal, naging successful din. Nakabuo din kami sa wakas, at ipinaalam ko ito kay Sam, sobrang tuwang-tuwa niya, dahil magiging tatay na raw siya, pero alam niya raw na hindi pwedeng mangyari iyon. Dahil masasaktan ng kapatid niya, isang linggo na lang ang bakasyon ni Sam, babalik na siya sa Canada, kaya naisip ko na si Dada na lang ang kilalanin niyang ama para walang gulo. Umuwi na ako sa bahay, at ibinalita ko na buntis na ako. Sobrang tuwa ni Dada, at sobrang pasasalamat niya sa kuya niya. Bago umalis si Sam, nagselebrasyon pa talaga kami dahil iyon ang gusto ni Dada. Bago umalis si Sam, kinausap niya ako ng masinsinan. Handa raw niya akong pakasalan at bigyan ng isang buong pamilya na may basbas ng Diyos at ng pare. Alam niya raw na mahal ko rin siya, naramdaman niya iyon. Kahit sa maiksing panahon lamang, pag-isipan ko daw iyon. Habang nasa Canada siya, pag okay na sa akin, kahit sa Canada na kami manirahan para mas malayo kay Dada. Sa totoo lang, noong umalis si Sam, sobra akong nalungkot dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Pero palagi kong iniisip si Dada, ayokong masaktan siya. Wala naman kasi siyang ginawang mali sa akin. Hindi naman naputol ang aming komunikasyon ni Sam. Palagi pa rin siyang nangangamusta at naghihintay sa akin. Pero mahal ko rin si Dada. Alam ko na mahal niya ako. At hindi niya ako kayang saktan. Inalagaan niya ako, pati ang anak ko. Never siyang nagkulang. Kaya ano pa ba ang hahanapin ko? Isang lalaki? Na kaya akong paligayahin sa kama at bigyan ng pangalan ang aking anak? Or isang tomboy? Na kaya gawin ang lahat? Mapunan lamang ang lahat ng kulang? Ito po ang aking kwento, nagmamahal, love,